Isang nakakagimbal na kaso ang yumanig sa hanay ng kapulisan sa Marikina. Dalawang pulis ng Marikina City Police inakusahan ng panghahalay sa isang babaeng pulis na kasama nila sa pagpapatrolya. Mas lalo itong ikinagulat ng marami dahil ayon sa ulat, nangyari umano ang krimen sa loob mismo ng isang police mobile, isang sasakyang simbolo sana ng seguridad at proteksyon. Paano nangyari ang insidenteng ito? Ano ang totoong nangyari sa loob ng police mobile? At ano ang magiging kaparusahan sa mga akusado kung mapatutunayang guilty? Alamin natin ang buong detalye ng kasong ito dito lang sa Forbidden Files PH. Itatago natin ang ating complainant sa pangalang Christine Daliago. Alam ninyo, ang mga pulis na dating tinitingnan bilang sandigan ng seguridad at kaayusan ay unti-unti na ring nasasangkot sa mga kasong masalimuot at nakakabigla. Sa halip na puro proteksyon at serbisyo, may mga pagkakataong sila mismo ang nauugnay sa mga isyung sumisira sa tiwala ng publiko. Isang institusyon na inaasahang magpanatili ng kapayapaan, pero sa ilang pagkakataon, nagiging bahagi ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanilang hanay. Hindi naman lahat ng pulis ay ganoon. Marami pa rin sa kanila ang tapat na nagseserbisyo at tunay na nagsasakripisyo para sa kapayapaan. Pero hindi maikakaila, may ilan na ginagamit ang kanilang uniforme hindi para magtanggol, kundi para magtago. Nagsisilbing panangga ang kapangyarihan para maisagawa ang mga krimeng hindi inaasahan mula sa mga taong dapat sana ay tagapagtanggol ng batas. Kung tawagin pa nga ng iba ay mga lisensyadong kriminal. Mas nakakatakot ang ganitong uri ng krimen dahil hindi sila ordinaryong kriminal. Sila ay may uniforme, may kapangyarihan at may impluwensya. At kapag inabuso ang kapangyarihang ito, nagkakaroon sila ng proteksyon na wala ang karaniwang tao. Kaya mas tumitindi ang panganib at mas lumalalim ang katahimikan ng mga kaso na tulad nito. Sa katunayan ay bago matapos ang taong 2025 ay sunod-sunod ang mga kasong kinasangkutan ng mga pulis na may kinalaman sa panghahalay. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwento na ito kung saan hindi estudyante, kundi katrabaho, ka-uniforme, isang policewoman ang binaboy at pinagsamantalahan ng dalawang pulis na may mas kapangyarihan. August 17, 2025, Marikina City. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong araw. Sa mga kalsada ng lungsod, abala ang mga tao sa kani-kanilang buhay. May mga nagmamadaling pumasok sa trabaho, may mga estudyanteng papasok sa paaralan, at may mga sasakyang bumabaybay sa lansangan habang unti-unting sumisikat ang araw. Isang normal na umaga, isang pangkaraniwang araw. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may isang gabing unti-unting nabubuo ang bangungot. Sa loob ng Marikina City Police Station, nagsisimula ang isa na namang araw ng serbisyo. Tahimik, disiplinado, organisado, tunog ng mga yapak sa sahig, tunog ng mga radyo, maikling usapan ng mga pulis habang naghahanda para sa kanilang assignments. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si PO1 Christine Daliago, isang babaeng pulis. Tahimik, propesyonal, at handang gampanan ang kanyang tungkulin. Maaga siyang dumating sa estasyon para sa kanilang morning briefing. Suot niya ang uniforme, ang simbolo ng awtoridad, proteksyon at responsibilidad. Sa briefing room, kasama niya sina Police Sergeant Josel Baladan at Patrolman Christopher Merez. Mga pangalang sa araw na iyon. Ordinaryong kasamahan lamang sa trabaho, 3 pulis, iisang patrol unit, iisang destinasyon, walang nakakaramdam na may mali, walang naghihinala, walang nakakaalam na sa pagtatapos ng araw na iyon, isang kaso ang yayanig sa buong hanay ng kapulisan.
Matapos ang briefing, agad silang lumabas para sa kanilang patrol gaya ng nakasanayan. Nag-ikot sa mga checkpoints, nag-obserba sa mga mataong lugar, nakipag-coordinate sa ibang units, sumagot sa mga routine calls, nagpatupad ng seguridad sa mga mata ng publiko. Sila ang simbolo ng kaayusan, mga taong tatawagin mo sa oras ng peligro, mga taong inaasahang magliligtas at sa buong maghapon, walang indikasyon na may paparating na trahedya. Maayos ang takbo ng kanilang duty. Walang gulo, walang habulan, walang alarma. Isa lamang itong ordinaryong araw ng patrol. Pero minsan, ang mga pinakamapanganib na gabi ay nagsisimula sa mga ordinaryong sandali. Nang matapos ang kanilang duty, inimbitahan ni Baladan at Meres si Christine. Ayon sa kanila, magkakapilang, magpapahinga, magkukwentuhan, normal na bonding matapos ang mahabang duty. Sa kultura ng trabaho, hindi na bago ang mga ganitong imbitasyon, kaya't walang dahilan si Christine para magduda. Pumayag siya. Hindi niya alam na ang simpleng oo na iyon ang magiging simula ng isang gabing babago sa kanyang buhay. Sa halip na sa isang cafe, dinala siya sa isang liblib na lugar sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Madilim, tahimik, halos walang dumadaan. Sa lugar na iyon, kakaunti ang saksi, kakaunti ang makakarinig, kakaunti ang makakakita. Doon, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Sa simula, tumanggi si Christine. May kutob, may alinlangan. Pero ayon sa kanyang salaysay, ginamit umano ng dalawa ang kanilang ranggo, impluwensya at presyur para siya ay mapilit. At sa gitna ng sitwasyon, unti-unti siyang nawala ng kontrol. Dumating ang alak, hindi kape, hindi simpleng usapan. Alak. Sa una, tawanan, kwento, mga biro tungkol sa trabaho, mga alaala ng mga nakaraang duty. Parang normal, parang harmless. Pero habang tumatagal at habang umiigting ang tama ng alak, unti-unting nagbago ang lahat. Naging bastos ang mga biro, naging malalaswa ang mga kwento, naging iba ang mga tingin, naging mabigat ang paligid, hanggang sa dumating ang sandaling hindi na biro ang lahat. Ayon sa reklamo, nagsimula ang hindi kanais-nais na paghawak sa mga sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Mga galaw na walang pahintulot, mga galaw na lumalampas sa hangganan ng respeto. At sa loob mismo ng police mobile, isang sasakyang dapat sana'y simbolo ng batas at seguridad, doon umano naganap ang mas matinding pang-aabuso. Ang sasakyang ginagamit sa pagligtas ay naging kulungan. Ang sasakyang ginagamit sa pagprotekta ay naging saksi sa takot. Walang tao, walang makakarinig, walang makakatulong, tanging dilim, tanging katahimikan. At sa sandaling iyon, si Christine ay natigilan. Nanlaban man ang isip, nang hina ang katawan, nabawasan ang lakas, nawala ang boses. At minsan, kapag ang takot ay mas malaki kaysa sa lakas, ang katahimikan ang nagiging depensa. Nang matapos ang lahat, ibinalik siya ng dalawa sa estasyon. Parang walang na nangyari. Parang natapos lang ang duty. Parang ordinaryong gabi lang. Pero para kay Christine, hindi na muling magiging ordinaryo ang lahat. Pag-uwi niya, dala niya ang trauma, ang takot, ang hiya, ang galit, at ang mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Sa mga sumunod na araw, nanahimik siya, pumasok sa trabaho, nagkunwaring maayos, nagkunwaring walang nangyari. Pero ang trauma, hindi nawawala. Dumarating ito sa katahimikan, sa gabi, sa pag-iisa, sa bawat pag-alala. At habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang kanyang dinadala. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya kayang sarilinin. Kumuha siya ng lakas ng loob at nagsalita. Nagsampa siya ng reklamo sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Kasabay nito, isinumit ang medical reports, forensic findings, at iba pang ebidensyang susuporta sa kanyang reklamo. Doon, nagsimulang umikot ang makina ng hustisya.
agad na kumilos ang PNP. Dinisarmahan ang 2 pulis, inalis sa operational duty at inilagay sa restrictive at preventive custody. Sunod-sunod ang kaso: sexual assault, acts of lasciviousness, administrative grave misconduct, at habang lumalalim ang investigasyon, lumalalim din ang sugat ng sistema. Sinuri ang patrol vehicle, sinuri ang forensic evidence, sinuri ang CCTV, sinuri ang mga timeline, sinuri ang mga testimonya, isa-isang binuo ang buong kwento. At habang tumatagal, lumitaw din ang pagkukulang ng ilang opisyal, mga pagkukulang sa pagbabantay, sa supervision, sa pagmonitor ng kanilang tauhan, kaya ilang opisyal ng Marikina City Police ang na-relieve sa pwesto. Dahil sa kasong ito, hindi lang 2 pangalan ang nasangkot, kundi pati ang sistemang dapat sanay nagprotekta. Hanggang sa dumating ang araw ng paglilitis, ang araw ng pagharap sa korte. Doon, ang katahimikan ay napalitan ng testimonya, ang takot ay napalitan ng ebidensya, at ang mga akusasyon ay sinubok ng batas. Sa harap ng matibay na ebidensya, naglabas ng desisyon ang korte. Guilty. Isang salitang nagpabagsak sa 2 dating may ranggo. Agad silang ipinakulong, tinanggal sa serbisyo, inalisan ng badge, inalisan ng ranggo, inalisan ng benepisyo, at inalisan ng karapatang muling magsuot ng uniforme. Ang uniformeng minsan nilang ginamit ay siya ring simbolo ng kanilang pagbagsak. At sa huli, isang mabigat na paalala ang naiwan na ang uniforme ay hindi lisensya para mang-abuso. Ang badge ay hindi kalasag laban sa batas. At ang kapangyarihan kapag ginamit sa mali ay may katumbas na kaparusahan. Dahil sa mundong puno ng katahimikan, maaaring magtago ang katotohanan pero hindi ito mananatiling nakatago habang buhay. Dahil sa dulo, ang hustisya ay laging may paraan para habulin ang katotohanan.